Emosyonal si Bossing Vic Soto sa latest episode ng Itbulaga nitong Sabado matapos muling basahin ni dating Senador Tito Soto ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court tungkol sa trademark case ng nasabing programa. Nagpasalamat naman ang isa pa nilang co-host na si Joey De Leon sa lahat ng naniniwala at sumuporta sa kanilang laban. Matatandaan una nang inanunsyo ni Tito Vic at Joey ang tungkol sa pagkapanalo nila sa nasabing kaso sa pamamagitan ng isang Facebook Live nitong Biyernes. Samantala tuluyan ng sumuko ang Televisions and Production Exponent o TAPE Incorporated sa laban kaya pinalitan na nila ng pangalan ang kanilang programa. Matapos ang pagpapalit ng pangalan ng Itbulaga sa tahanang pinakamasaya ng TAPE Incorporated at GMA Network at paggamit ng Itbulaga ng TVJ sa TV5, binalikan ng mga netizen ang TV host actor na si Paulo Contes. Si Paulo kasi ang tila naging spokesperson ng management noong December 6 para sabihin sa mga manunood na hindi pa tapos at mahaba pa ang laban kaugnay sa issue ng copyright at trademark ng pinag-aawayang titulo, logo at theme song ng non-time show. Matatandaang ipiwanang bisa na ng Intellectual Properties Office of the Philippines ang trademark registration ng TAPE Incorporated para sa titulong Itbulaga. Pero bago pa man ito, naglabas na ng resibo noong Agosto ang TAPE na nauna silang magpa-renew ng Itbulaga trademark bago pa man ang paghain ng reklamo ng petitioner na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TVJ tungkol dito. Noong January 6, 2024, lumabas na ang hatol ng Marikina Regional Trial Court tungkol sa kaso na pumapabor sa TVJ. Nagbunyi hindi lamang ang TVJ at Dabarkats host kundi maging ang mga legit Dabarkats viewers nang gamitin na ng EAT ang buong pamagat ng Itbulaga pati na ang original theme song nito. Matapos matalo ang TAPE Incorporated sa kaso laban sa trademark at copyright ng nabanggit na non-time show. Makikita sa Saturday episode na nakasuot na ng pulang damit ang host na may nakalagay na Itbulaga. Pinanta rin nila ang theme song nila na matagal na ring hindi naririnig mula sa kanila. Nagpalit na rin ng cover photo sa kanilang Facebook page na ang nakalagay Itbulaga. Ang non-time show naman ng TAPE Incorporated ay nagpalit na rin ng pangalang logo at maging ang theme song. Samantala wala pang tugon, reaksyon o pahayag si Paulo kaugnay nito. Umiindak kumakanta ng theme song ng Itbulaga. Napatunayan po ng Tito, Vic and Joey at ng kanilang produksyon sa paglalabas po ng pahayag at desisyon ng Marikina RTC na wala na pong ibang makagagamit pa ng titulong Itbulaga, ng EB, pati po ang kanilang theme song, sila lamang po talaga ang nararapat at wala na pong iba na makagagamit ng ipinaglalaban nila mula pa nang umalis na sila sa TAPE Incorporated. Kaya yan po, nagbago na, nag-title yung kabila. Ano nga yung title nila? Binabago na naman. Tahanang pinakamasaya. Kaso, inilagay nga po nila yung tagline na yan, tahanang pinakamasaya, pero negatibo po ang naging pagtanggap ng ating mga kababayan. Binabago ang titulo, di ba? Tahanang pinakababagsak. Mga ganon. Tahanang pinababagsak. Ganon ang title. At ito po ay isang patunay. Mula unang araw pa lang naman, alam naman po natin mga kapatid na talagang sa Tito Vic and Joey, itong titulo na ito, itong theme song na ito, ang lahat-lahat po ng mga rekotitos tungkol sa Itbulaga, kanila po yan. Wala naman nag-ubasa talaga na sa kalaban yan. Kaya heto nga po, sa paglabas ang desisyon ng Marikina RTC, wala na talaga. Tapos na ang boxing, ika nga. Meron na pong nakatayo na itinataas ang mga kamay at meron na pong nakadapa sa lona. Kumbaga ganon. Di ba naman? Nakakaloka. Susuko na, tapos na ang laban. Ayun. Yes, totoo naman yan. Kaya congratulations sa Tito Vic and Joey at napakaganda naman talaga ng kanilang programa nung Sabado. Talagang hindi mo maisisilid sa maliit na kahon lamang kahit malaking kahon ang kaligayahan po ng Tito Vic and Joey, ng buong Dabarkats at ng buong staff ng TVJ Production sa kanilang kaligayahan. Sobrang maligayang maligaya, lalo na ang mga
TVJ Defenders, di ba? Ay, oo. Grabe. Nagbubunyi talaga. Kasi ipinaglaban nila, nagkaroon ng magandang resulta na hindi sila bumitiw sa paniniwalang darating ang araw na matatapos din ito. Ito na. Ayan. Wala na pong magsasabi ngayon na hindi pa tapos ang laban. Wala na po. May nagtaas na ng kamay. Kaya sana magpakumbaba na lamang yung mga hindi pinalad na sa kanilang pangarap na makuha nila ang titulo. Sa Tito Vic and Joey po ito, sa Dabarkads po ito, sa TVJ Production, sa TV5 po ito, sa Media Quest po ito, wala nang iba. Kanila lang. Yun lang yon. Di ba naman? Ayan, congratulations po Ale. Maligayang bati sa inyong lahat. At yung pangalawa natin, eto na. Tinalakay na natin ito nung nakaraang Biyernes, yung tungkol kay Star for All Seasons, Vilma Santos at Claudine Barreto. Yung tungkol sa kumakalat na issue na si Vilma Santos daw po ang nagturo at nagtulak kay Claudine Barreto na idemanda si Raymart Santiago. Wala pong katotohanan yan. At maging si Claudine ay naglabas na ng pahayag sa kanyang social media account na hindi totoo na si Vilma Santos ang nagtulak sa kanyang idemanda si Raymart. So malinaw na yon, ano? Kaya lamang may pinalabas po na pahayag, anunsyo at paalala ang abogado ni Raymart Santiago na meron pong gag order ang korte kung saan po dinidinig ang annulment ng kasal ni na Raymart at Claudine. Di ba naman, Romel? Opo, kaya ngayon parang hindi natin masyadong gagalawin ang mga bagay-bagay dahil nasa korte pa ang kasong yan, di ba nanay? Kaya mahirap pag-usapan ng mga bagay-bagay na yan. Kaya nakita mo naman, lahat ng patungkol sa issue nila ay tinatanggal na sa social media. At ngayon, ang paalala ng abogado ni Raymart ayon na rin sa desisyon ng korte na gag order. Kapag sinabi pong gag order, walang maaaring magsalita sa magkabilang panig. Wala pong maaaring magdetalye ng kung ano ang nagaganap at kung ano ang kanilang pinaglalabanan. Una, kay Claudine Barreto, ang babala o ang paalala ng abogado. Pangalawa, sa mga taga-media na wala tayong karapatan na isa-isahin, idetalye at kung ano-ano pa ang mga nagaganap doon sa annulment, sa pagpapawalang bisa po ng kasal ni na Raymart at Claudine. Kahit si Luis Manzano po sa kanyang vlog, sa Luis Listens, tinanggal na po yon. Hindi na po natin mapapanood. At nung pa palang September 2023 ito, so paanong nangyari na nakapagsalita pa si Claudine? Yun ang tanong ng marami. Ayun. Ang dami. Siyempre na sa mga ganitong sitwasyon, hahalukayin yan kung kailan nagsimula, kung paano nanggaling, saan nanggaling, kung kailan ginawa ito, at bakit kailan inilabas. Parang ganyan, di ba? Maraming malaking pag-aaral ang mga nangyayari dito sa kaso. Mismo. Ayan. At ang sabi ni John, una muna yung sa Itbulaga. Sabi ni John, wala naman kasi talagang naniwala na sa kanila ang titulong Itbulaga. Nag-anniversary pa sila. Hindi naman nila alam kung bakit sila nag-anniversaryo. Ano to, lokohan? Dapat lamang na matuto silang tanggapin na wala na sa kanila ang titulo. Sabi nga ni Yorme, ni dating Yorme, Isko Moreno, ay sorry po, tao lang kasi nabanggit niya yung titulo na Itbulaga. Ayan. Salamat, John. Thank you. Congrats sa TVJ at sa kanila talaga ang titulong Itbulaga. Waging-wagi sila. Mabuhay kayo. Maligayang-maligaya kami. Sabi naman ni Tita Nene Olanday. At sabi ni Miss Nags ng Belgium. Hello, friend. Nagising ang ating kasamang si Miss Nags. TVJ is Itbulaga. Itbulaga is Tito Vic and Joey. At ito po ay unang ipinahayag dito sa Christy per minute ng isa sa mga producers ng Tape Incorporated na si Bullet Di Bahalosos. Sinabi niya yan, TVJ is Itbulaga and Itbulaga is Tito Vic and Joey. Makapalang talaga mukha ng tape. Dapat sa kanila ay tumigil na sa paghahabol dahil wala silang resibo. Nakung galit na galit, napakalamig ko naman yun sa Belgium. Ang init-init ng katawan ni Miss Nag. At eto naman,
sabi ni Tita Julie, mami, ako nababasahin to tatalakayin natin kasi itong issue na to. Diba? Ayan. Nako, sabi naman ni Wating-Wating ng London na pagkaginaw-ginaw rin. Maging si Iram Lia na napapalibutan ng mga unan bilang sundalo. Kayo ang big supplier ng pang-happy hormones namin. Sabi ni Wating-Wating, thank you so much anak, mag-ingat kayo. Libahaw, lagi-lagi. Ito, naka-ready na ako sa CFM. Kapilang muna, pang-alis ng lamig, sabi naman ni Iram Lia. Maraming salamat sa inyo. Si Juris Doctor Channel na ay papunta na dito sa Pilipinas, galing ng Vietnam. At magkakaroon na ng mukha ang pangalan bukas sa atin kay Juris. Magkikita-kita tayo. Ayan, nakakatuwa naman. Diba?